Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga kanalis, pag-usapan ho natin itong tao, itong politikong ito na kung saan marami hong nagmamahal, sumusuporta, sumusubaybay ho rito. Mayor ho ng Pasig City, walang iba. Pakilala natin, Mayor Vico Sotto, palakpakan. Alam naman ho natin mga kababayan, ay siyempre pagka sinabing Mayor Vico Sotto, especially sa usaping hong maanumalyang flood control project, maiisip natin mga kababayan, isa ho itong si Mayor Vico Sotto sa mga talagang unang nagbuko, lumaban dito ho sa mag-asawang Diskaya. Na kung saan ay pinaka kilala, pinaka sikat, no? Hindi ko sikat dahil sa kabutihan. Pinaka kilala, pinaka sikat, no? Pinaka alam na may pinakamalaking mga nakamkam na pera ho sa taong bayan, sa pondo ho ng gobyerno. Pinaka may mga nakuhang malalaking proyekto na kung saan ay yung iba dyan ay substandard, iba ho dyan ay talagang mga ghost project. Nakilala ho natin itong mag-asawang Diskaya, especially nung kasagsagan ho ng labanan ho nila sa kampanya ho ng pagkamero ho dyan sa Pasig noong 2025. Hindi pa ho pumuputok itong ito, flood control issue na ito. Si Mayor Vico Sotto na talaga ang nagbuking. Diyan ho siya mag-asawang Diskaya na yan. Ito ngayon mga kababayan, matindi ito. Alam naman natin mga kababayan, ito hong si Mayor Vico Sotto ay isa ito sa mga naparatangan na kung saan ay takot daw kay dating Speaker Martin Romualdez. At ito rin daw si Tito Sen ay tuta daw ni dating Speaker Martin Romualdez. Pero sinagot ho yan ni Senate President Senador Tito Sotto na kung saan baka ang tuta niya raw etong si Speaker Martin Romualdez. Takot daw itong itong magtsuhin na ito si Tito Sen, Senador Tito Sotto, Senate President natin sa Senate, at itong si Mayor Vico Sotto sa Pasig. Takot daw. Pero ngayon ako mga kababayan, iba na ho ang dating ni Mayor Vico Sotto. Nako po, naloko na. Hindi na nakatiis. Binasag na ho talaga ang katahimikan mga kababayan. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan na kung saan, sabi ko nga, sinabi ko na to dati, imposibleng ang isang Senador Tito Sotto, ang isang Mayor Vico Sotto, mangingilag kay dating Speaker Martin Romualdez, yung tipong handa niyang iurong ang kanyang katapangan sa paglaban ng korupsyon dahil lang kay Speaker Martin Romualdez. I don't think so. Sinabi ko na yan. Siguro, etong si Mayor Vico Sotto, kaya ho ganito kalakas ang pag-voice out niya sa ginagawang mga kalokohan ng Diskaya. May hawak siyang mga ebidensya. Siguro mga panahon, hindi niya pa mabanggit si Speaker Martin Romualdez, si dating Speaker Martin Romualdez. Wala pang mga matitinding ebidensya, wala pang mga kaso. Ngayon siguro to si Mayor Vico Sotto, active manood ng mga balita na kung saan kung sino-sino mga nadadamay dito. At alam niya na kung sino mga kakasuhan. At according kay Pangulong Bongbong Marcos, nirekomenda na si dating Speaker Martin Romualdez na makasuhan. Pakinggan nyo mga kababayan, itong si Mayor Vico Sotto. At marami pa pong iba. May nakunbit ng dating Pangulo dahil sa plunder. Hindi naman natin naalala, nakalimutan na ba natin? Pero ano nangyari pagkatapos nun? Pero walang malaki na hindi... Naalala nyo? Meron na dating presidente na nakasuhan ng plunder. Nako, sino ba yan? Kung hindi ba ako nagkakamali, sino ba ito?
Sino to? Ha? Sino pa ba? Di si dating President Gloria Macapagal Arroyo na kung saan nai-issue ngayon na kasama sa mga kung ano-anong pinaplano para itong si Pangulong Bongbong Marcos ay pabaksakin. Tuloy natin. Nagsimula sa maliit. Barangay Rosario, Kapitan Eli de la Cruz has been preventively suspended for 60 days as we continue the investigation for the falsification of public documents tied to further allegations of corruption. Barangay Kalawaan. May binabanggit ho rito si Mayor Vico Soto sa kanyang lungsod. Meron siyang 2 kapitan sa kanyang lungsod na kung saan ay suspendido ng 60 days. Dahil ho sa iba't ibang kaso at may kinalaman ho sa korupsyon. Tuloy natin. Kapitan Jess Gaviola has been preventively suspended for 60 days for a fake document related to procurement. Uubusin ko ang political capital ko. Hindi kailangan. Hindi ako tatapos sa 2028. Marami pong nagtatanong sa akin, Mayor, Vico, ano kang pwede kong gawin? Kumbaga, kung yung panahon ng katipunan, pwede ka sumali ng... Dali po, may ads. Barangay Kalawaan, Kapitan Jess Gaviola has been preventively suspended for 60 days for a fake document related to procurement. Uubusin ko ang political capital ko kung kailangan. Hindi ako tatapos sa 2028. Marami pong nagtatanong sa akin, Mayor, Vico, ano kang pwede kong gawin? Kumbaga, kung yung panahon ng katipunan, pwede ka sumali ng katipunan, paano ba ako makakatulog? May pag-asa pa bang matigil itong malakihang korupsyon na nangyayari sa bayan natin, bansa natin? Pero kung sasabihin ko, alam kong mami-misinterpret ng iba, pero sasabihin ko pa rin, sana yung mga, lalo na yung medyo madaling maniwala sa mga propaganda ay makinig hanggang dulo ng mahigit. Una sa lahat, gaya ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, umaasa tayo na may mananagot, na may makukulong sa mga may sala sa flood control at iba pa malalaking uri ng korupsyon sa ating bansa. Pare-pareho naman tayo, ang mayorya sa ating mga Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez, gusto nating makulong si Santico, at marami pa pong iba. Nandun na tayo. Naku po, Sus Mariosep. Eto na rinig na rinig nyo ho, mga kababayan, galing ho sa bibig ho yan ni Mayor Vico Soto. Gusto nating makulong. Si dating Speaker Martin Romualdez, gusto nating makulong. Si Saldico. Ngayon yung sabihin takot si Mayor Vico Soto kay dating Speaker Martin Romualdez. Ngayon yung sabihin. Alam natin may mga magagalit sa atin. Dahil yung iba ho dyan na loyalist ni PBBM ay kampe kay dating Speaker Martin Romualdez. Paano kaya ngayon yan? Kasi iba dyan yung loyalist, loyal ho kay Mayor Vico Soto. So, nako, talagang hindi natin maiwasan magtimbangan dito. Pero huwag niyong kalilimutan, ang pinaka-founder ho na ating sinusuportahan, si Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba dyan, kaya ho natin minahal, ginusto, dahil lang din ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun talaga ang pinaka-pangulo na kung saan bakit tayo nakikipaglaban sa kabilang kampo sa mga Duterte. Tuloy natin. Siyempre, tayo sa Lungsod Pasig, mas makakatulong tayo sa mga kaso ng gaya kay Diskaya, sa COA Commissioner na si Lipana. Bakit? Dahil meron tayong personal at institutional knowledge tungkol doon. Meron tayong ebidensya. Hindi lang tayo nagsasalita, may katibayan tayo. Kahit kung wala pang ingay doon, tumutulong na tayo. Nag-case build up na tayo. Pero lahat, syempre, gusto nating mapanagot. Nakita natin kung gaano kalawak na yung pinag-uusapan natin korupsyon. Hindi bago, pero at least ngayon kita na ng taong bayan kung ano ba talagang totoong nangyayari.
galit ang tao. Kaso itong problema, pagkatapos ng lahat ng ito, pagtahimik na ulit, pagkalmado na ulit, anong mangyayari? Saan tayo pupulutin pagkatapos ng lahat ng ito? Nagkaroon na ng dalawang people power dahil sa korupsyon. May nakunbit ng dating Pangulo dahil sa plunder. Hindi na ba natin naalala, nakalimutan na ba natin? Pero ano nangyari pagkatapos nun? Maaaring meron naman. Nakukuha ko yung punto, yung point ho ni Mayor Vico Sotto na kung saan. O ngayon, maingay. No? May mga makakasuhan, may mga makukulong. Pero after nun, ano mangyayari? Pwede nga, hindi ko naman sinasabing ito mismo nasa utak niya. May pakukulong ni Pangulong Bongbong. Makakasuhan, may pakukulong, mapapakita sa ating may mananagot. After ng 2028, paano na lang kung ang maupo ay kaalyado nila? At nakatulong para sila ay mapawalang sala at makawala. Kasi mga kababayan, sa totoo lang ang dami na hong nakasuhang plunder, graft and corruption mula nung bata tayo. Pero ano na nangyari? Di ba halos lahat naman sila nakalaya naman? Hindi naman natapos yung sentensya. Actually, may mga posisyon pa nga ngayon sa gobyerno. Tulad ni Gloria Macapagal Arroyo. Yun yata yung tinutukoy ni Mayor Vico Sotto. Si dating President Gloria Macapagal Arroyo na kung saan ay nakasuhan. Tapos ngayon, tahimik na. Nakalaya na. Halos lahat naman ng nakasuhan nakalaya eh. So, ang point dito ni Mayor Vico Sotto, may mananagot, may makakasuhan, may makukulong. Baka after nito, pag may nanalong iba na sa 2028 at hindi na Marcos, kaalyado na nila, gagawa niya ng paraan para makalaya. Tuloy natin. Kahit papano, bago naman siguro kahit papano, pero di maikakahila na laganap pa rin ng korupsyon. Sabi ng marami, sentimiento ng maraming Pilipino para bang lumala pa ito. Mga Pasigenyo, walang shortcut dito. Kailangan nating unti-unting baguhin ang sistema at kultura ng paggugobyerno sa ating bayan. We must start denormalizing corruption and strengthening the institutions that lead to transparency, accountability, and justice. There are no shortcuts. Kasama rito sa sinasabi nating denormalization, ang paglaban natin mula sa pinakamalalaki hanggang sa mas maliit, gaya ng pagtanggi sa pagbibigay o pagtanggap ng suhol. Pati yung mga akala natin maliliit lang na bagay, yung nakasama na sa kultura natin. Halimbawa, yung pagbibigyan natin parati yung ating kaibigan dahil malapit sa atin, bibigyan si kumare, si kumpare. Akala natin minsan... Dyan ho, nagsisimula especially ang corruption. Yung utang na loob, yung mga pare-pare, mare-mare system. So, nako, mga kababayan, ito, mahaba ho yung video, huwag na ho natin tapusin. Importante, maliwanag ho. Narinig natin kay Mayor Vico Sotto na hindi siya takot. Hindi niya pwedeng isa lang alang yung tiwala sa kanya ng taong bayan, yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan, dahil lang kay dating Speaker Martin Romualdez. Kita niyo man, galing sa bibig niya, gusto natin makulong si dating Speaker Martin Romualdez. Gusto natin makulong si Saldico. Ano masasabi nyo? Leave nyo ho yung message nyo sa comment section. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.